Kaugnay pa rin sa napakamahal na presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa Middle East, papalayan po natin ang Vice Chairman ng Senate Committee on Energy, Senator Sherwin Gatchalian. Senator Gatchalian, magandang umaga. Good morning. Good morning, Igan. Good morning sa ating mga televiewers. May pag-uusap na po ba sa Senado at yung mga counterpart nyo sa Kamara para ipagkaloob sa Pangulo yung emergency power na magbabawas ng excise tax sa petrolyo? Bukas ay magkakaroon na kami ng pagdinig tungkol dito at dito namin pag-uusapan yung pros and cons, kung ano ba yung benepisyo nitong proposal na ito at ano rin yung pwedeng maging issues dito sa proposal na ito, lalo na yung pagkawala sa koleksyon ng gobyerno. Nirekomenda ng economic team na magtipid sa langis at mamigay na rin ng fuel subsidy. Sapat na po ba yan para maibsan itong epekto ng mahal na presyo ng petrolyo? Yung mga ganito, Igan, dapat meron tayong mga ilang solusyon. Hindi lang isang solusyon ang pwedeng gamitin. Yung fuel subsidy ay yan ang pinakamabilis at pinaka-episyente dahil diretso yan sa mga beneficiaryo. Opo. Of course, yung pagtitipid ay demand reduction yan. Importante rin dahil importante na mapababa natin yung konsumo ng petrolyo sa ganitong mga panahon. Pero sinasabi na may 200 billion pesos na mawawala sa excise tax pag nangyari yan. Paano naman ito mababalanse yung mga programa na pinagkukunan dito sa excise tax? Yan ang komplikasyon, Igan, dahil nga nanggaling tayo sa mabagal na paglago ng ating ekonomiya noong 2025. So ang projections this year, mababa ang collection natin. At kung tatanggalan pa natin ng halos 150 billion, may mga serbisyo tayong mababawasan. Sigurado yan. Alam naman natin marami tayong mga pangangailangan. Let's say sa pangangailangan natin sa pangkalusugan, pang-edukasyon, pang-social services. Yan ay mababawasan. May lumilitaw pa ng mga mungkahi sa halip na bawasan lang yung excise tax. Magbigay na lang ng subsidy. Pwede bang tax break sa lahat ng klase ng buwis na ipinapataw daw sa langis? Mas mabigat yun dahil ang pinapatong naman natin sa langis ay excise tax, VAT, at mayroon din tayong pinapatong na customs duties. So kung tatanggalin lahat yan, ay mas malaki of course yung kabawasan. Pero tinitignan ko ngayon ang presyo ng langis, bumababa na siya, yun naman ang kagandahan. May statement ang Amerika, si President Trump, na sabi niya tapos na o patapos na yung kanilang operation. So ngayon bumababa na. Sana tuloy-tuloy na yung pagbaba nito at bumalik na sa normal na level. Deregulated kasi, itong issue. Correct, deregulated siya. Lahat ng, pag sinabi natin deregulated, ang gobyerno hindi na namumuhunan. Ang namumuhunan dito ay pribadong sektor at pinapayagan natin ang pribadong sektor na mag-angkat ng langis at sila na rin bahala sa inventaryo. Wala bang planong i-review na yung deregulation law na yan? May mga proposals. Salika ko may mga proposals ako na, for example, kung ganitong sitwasyon, dapat ang gobyerno natin, meron din siyang kapangyarihan na tignan yung presyo. Dahil sa ngayon, hindi natin nakikita yung presyo. So, ibig sabihin, kung may mga oil companies na nananamantala, hindi natin makikita yon dahil hindi natin nakikita yung presyo. Maraming salamat, Senator Sherwin Gatchalian. Ingat po. Maraming salamat, Igan. Thank you. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.